Hello, magandang araw sa inyo lahat, mga kababayan ko. Magandang gabi. So, meron lang akong re-reactan dito na post, no? Hindi video. Ito yung tungkol kay Ghost Hunter 88 na scammer. Scammer naman talaga yan si Ghost Hunter 88 eh. So, ito yung sinabi niya, no? Since hindi siya humaharap, di ba? Hindi siya humaharap, so nagpo-post na lang siya ng pampabilog ng ulo ng mga supporter niya. So ito yung sinabi ni Ghost Hunter 88, no? Ang sabi niyang ganon, ang daming nanira ng malaman nila may gamot sa diabetes. Di ako scammer, kayo ang scammer. Kasi nagkunwari ka na mag-order, hindi lang yan, mga videos ko, pagkakakitaan mo, ninakaw mo pa. Wait lang isa-isahin natin yung isa-isahin natin ni sinasabi ni 88. So, malamang ako siguro yung tinutukoy nito kasi ako yung nagsasabi na scammer siya eh. 'Di ba? Sabi nga maraming nanira dahil nalaman na may gamot daw sa diabetes. Putang ina, may gamot sa diabetes? Hindi ba yan? Breakthrough sa medicine yan? Baka magkaroon ka ng niyan. Baka magkaroon ka ng tawag dito? Yung award? Anong award 'yon? Yung prestigious award, Nobel Peace Prize. Baka magkaroon ka ng award na ganun, may gamot ka sa diabetes. Yung statement lang na to, scam na to eh. Gamot sa diabetes. Sa dinami-dami ng dyan, sa dinami-dami ng mga gustong gumaling dyan, hindi natutuklasan yung gamot mo sa diabetes na langis na may nakababad na ugat. Pambira ka naman 88. Dito pa nga lang scam na to eh. Tapos may mga bobo na nagsasabi dyan Ipapakita ko sa inyo yung comment dyan ng mga bobo. Wait lang kukunin ko lang, ipo-pull up ko lang yung comment. Well, hindi ko na makita yung burado na pala yung original post. Kasi may mga nagko-comment doon na hindi daw scammer si 88. Sila daw yung saksi kasi marami na daw siyang na-order. Marami na daw siyang na-order kay 88. Hindi daw scammer si totoo daw talaga na. Well, mga kababayan ko, hindi ang issue dito kung may na-order kayo o wala. Ang pambubudol na ginagawa ni 88 dito, kung totoo ba na yan ay gamot sa diabetes o hindi. Kasi delikado yan. Kailangan pagka may dinideklara ka dito na na gamot or kung ano pa man, dapat dumadaan muna sa BFAD yan, sa Bureau of Food and Drug Administration or FDA, Food and Drug Administration. Dito kasi sa Pilipinas, BFAD. Diba? Dapat nasusuri muna yan, men. Kaya nga pang i-scam to katumbas yan ng mga organisasyon na nagpapanggap na nakakatulong, 'di ba? Pero walang rehistro sa Securities and Exchange Commission. 'Di ba? Scam to. Yung statement na gamot sa diabetes, 'di ba? Magpakita kayo ng proof na may gumaling diyan. Halimbawa, ganito yung status na nang walang tinitake na ibang medicine Walang tinitake na ibang medicine. Yan lang. Para may control tayo. Mag-submit kayo sa akin ng proof na nakakagaling sa diabetes yan. Diba? Tapos questionin nyo ako. Nasa medical field ako. Hindi biro ang mga complication na binibigay ng diabetes. Diyos ko naman, mga kababayan ko. Ginagawa kayong tanga na 88. Tanggol kayo ng tanggol. Sa isang taong nagpapanggap na may alagang duwende? Ganyan ba kayo kabobo? Sabi nga, di kayo ang scammer, di ako ang scammer. Kayo ang scammer kasi kunyari ka na mag-order. Ako ba yon? Yung nagkukunyari sa'yo na mag-order? Di ba? Pinapasa lang sa akin ng mga tao yung kagaguhan mo. Ako daw yun. Tignan mo yung narong send ka kung paano mo bentahan ng peking gamot mo yung liable ka dito Ay nako. Baka medical malpractice pa yung kalabasan mo dito 88. 'Di ba?
Ito nga yung ano, pinasa sa akin to. Ako ba to? Patunayan mo ako yan. Di ba? Ayan o. Taga saan ka? Manila po, idol. Okay po. Magkano po ba, idol? 2 bote, 500. 6 na bote, 1.5. Tanga na, just imagine mga binibenta mo, oh. Diyos ko. 88. Mga pinaggagawa mo sa buhay. Scam to. Napakalaking scam nito. 88 yung ginagawa mo na to. After mong papaniwalain sa mga duwende-duwende, sabay bebentahan mo ng langis. Nagawa ni Bro Larry na binabad yung kung anong sanga ba yon? Sinukuan ba yon? Ginagago mo yung mga tao, inuulol mo yung mga tao eh. Sabi ganun, kasi nagkunwari ka hindi lang yan, mga videos ko pinagkakita mo at ninanakaw mo pa. Bawal yon? Ninanakaw ko? Pwede magdemanda ka? Gago ka pala eh. Ninanakaw. Ilang beses nang in-explain sa inyo yung nakaw-nakaw ng video na tanga pa rin? Sobrang tatanga pa rin. Nakakabwisit. Diba? Ninakaw mo pa. Ang scammer hindi nagpadala ng mga order nila. 35k katao. 35,000 na katao. Dito pa nga sinungaling ka eh. 35,000 katao? Ang nag-ano sa'yo? Ang bumili? Diyos ko, 88. Mga pinagsasabi mo dito. Nakakuha ng item namin pero kahit isa walang nagsabi ng nanloko kami. Kasi ganun ba yon? Pag wala nagsabi, hindi ba pwedeng waste of time lang yung ginawa sa inyo? Siyempre sasabihin nyo dyan, ano lang, ituloy nyo lang yung ano. Diba, bihira talaga may nagre-reklamo dyan. Kasi nga tinutulungan lang kayo, nagpapauto lang sa inyo yung mga tao. Hihintayin nyo, may magreklamo sa inyo? At kung may magreklamo sa inyo, ipupubliko nyo ba yon? Ginagawa nyo naman kaming tanga. Kahit saan tayo makapunta, kahit saan korte tayo makapunta, hindi totoo yung gamot mo ng diabetes na yan. Huwag tayo maggaguhan. Niluloko mo yung mga tao. Tapos sasabihin mo dito, oh, si Rose Martan nga at iba pang vlogger, bakit sila nagbebenta kahit milyonaryo na mindset, bahanap, butas? Ba't may kukumpara sarili mo kay Rose Martan? Aprobado ng gobyerno yung binibenta nun. Napakatanga talaga ng mga mentality ng mga budol, no? Ikukumpara yung sarili niya kay Rosemar. Tingnan nga natin yung binibenta ni Rosemar. Tsaka si Rosemar, medtech yun. Alam niyo yung ginagawa niya. Huwag tatanga-tanga. Bihira, Diyos ko. Tingnan mo ha. Yung kay Rosemar. Ito yung ano, dito mo kinukumpara yung sarili mo. Diyan? Hindi naman yung pagiging milyonaryo yung pinag-uusapan eh. Ang pinag-uusapan yung pambubudol. Diyos ko, napakatanga talaga ng ano. Ayan oh, nandyan yung mga ano ni Rosemar oh, mga qualifications niya. Or yung mga credentials niya andyan oh. May pinag-aralan to. Medical technology sa ano, sa Far Eastern University. Businesswoman. May mga permit yung mga binibenta niyan. Hindi katulad mo. Ayan oh, FDA approved. Food and Drug Administration. Wala na yatang BFAD ano. FDA na ngayon. Sorry nung may pharmacy pa ako ano eh. BFAD pa noon eh. Siguro FDA na nga ngayon ano. Akala ko sa Amerika FDA, BFAD pala. FDA na ngayon, hindi na siya BFAD. Ayan no. May ganito kayo? 88? Paano ba i-save to? I-zoom natin. Save image as. Just go 88. May ganito ba kayo para ikumpara ang sarili nyo kay ano? Kay Rose Martan? May zoom ba tong ano, tong permit niya sa BFAD? Talaga to si... Ayan oh.
May permit sila sa ano FDA, may ganyan kayo? Napakatanga talaga ng explanation ni 88. Ginagawang bobo yung mga nanonood sa kanya. Diyos ko, 88. Sabi nga, si Rose Martan at iba pang vlogger, bakit sila nagbibinta? Nagbibinta daw kahit milyonaryo na mindset ba? Kahit milyonaryo na. Bakit? Pag milyonaryo ba, bawal na magbenta? Pwede pa rin na magbenta. Ang pinag-uusapan dito, yung panluloko nyo, nagamot sa diabetes yan. Di ba? Wala kaming pakialam kung nafu-fulfill nyo yung orders nung bumibili sa inyo. Ang pakialam namin dito, yung claim mo, nagamot sa diabetes yan. Ano yung studies mo? Nagamot sa diabetes yung binibenta mo na yan. Sira pala yung tuktok talaga nito ni 88 eh. Ano yung proof nyo na nakakapagpagaling ng diabetes yan? Ang proof nyo dahil maraming bumibili? Ipaharap mo sa akin yung mga bumili niya na gumaling. 'Di ba? Kailangan mag-provide sila ng ng condition nila ng pagiging diabetic nila. At after noon, wala dapat silang iti-take na ibang gamot, yan lang. Tingnan natin yung improvement. Diba? Napakatanga talaga ng, Diyos ko, mentality ng mga budol. Akala nila ganun-ganun lang. Diyos ko talaga to si 88. 88, ano ba? Ang akala niya, ang sinisita sa kanya yung pagbebenta. Kaya tinuro niya ibang vlogger. Kahit milyonaryo daw. Bakit iba pang vlogger? Bakit sila nagbibinta kahit milyonaryo na? Ang kini-question ba yung pagbebenta nyo? Ang kini-question dito, yung pagbebenta nyo ng kiniklaim nyo na gamot sa diabetes. Okay lang sana kung ang sinasabi nyo. Ito po yung langis, panghilot. Tapos. Pwede naman talaga ipanghilot ang langis eh. Pero ikiklaim nyo gamot sa kahit anong sakit? Hindi ba panluloko yun? Pang-i-scam yun? Diyos ko, scammer. Hindi niya naiintindihan yung ginagawa niya. Naghanap ka ng butas para mapabagsak mo kami. Bakit wala kasi, Bakit wala kasi? Marami kaming natulungan. Ito yung nakaka-bullshit dito eh. Yung laging pinagyayabang na maraming natulungan daw. 'Di ba? Kung may natulungan kayo, tulong ha. Kung may tulong kayo, talagang dapat tulungan nyo, hindi nyo singilin ng pera. Parang claim ni Nick Banayo yan eh. Kini-claim ni Nick Banayo na natulungan daw niya, pero siningil niya naman ng 5,000. Paano naging tulong yon? 'Di ba? Ito naman si 88. Ano daw? Natulungan niya pero binibenta niya 1.5 anim na buti. Anim daw na bote. 1.5. Paano ka nakatulong doon? Pinaggastos mo ng 1.5 yung tao. Kahit ba sabihin mo shipping lang yung babayaran doon eh. Pero which is duda ako na shipping lang yung 1.5 na yon. Kasi ang pinapalabas itong mga budol na to, na yung yung 500 ay shipping lang daw yon. Pero mas shipping 500. Shipping daw 500 tapos JNT pa ang gamit mo. Pakasinungaling talaga ni 88, Diyos ko. Tsaka paano nyo natulungan yon? Balik tayo doon sa issue na natulungan. Natulungan nyo, pinagbayad nyo. Paano bang ano bang definition ng tulong? 'Di ba? In definition ng tulong. To help, 'di ba? Help meaning kung tunay na kung tunay na tumutulong kayo, mga men, 'di ba? Ang tulong yung hindi nyo bibigyan ng hassle yung kapwa nyo. Kayo na mismo ang magpapadala nang wala kayong kinukuhang pera. Tulong nga eh. Kasi alam mo, yung tinutulungan mo, walang-wala 'yon. Ayaw niya magpa-doktor kasi walang-wala siyang pera, tapos sisingilin mo ng 500 na pang shipping. Di sana padalhan mo na. Total may kinikita kayo kamo dyan sa YouTube nyo, di ba? Pinagmamalaki nyo sa akin, 100,000 yung sweldo nyo dyan.
Tapos sasabihin nyo, tumutulong kayo, sinisingil nyo. Kailan pa nakatulong ang sumisingil? So, kung gagamitin ko yung gagong logic na yan na nakakatulong din ang McDo sa atin. Diba? Kasi, kumakain tayo doon, pero binabayaran natin yun. Ano pa ba? Nakakatulong ang ospital. Diba? Hindi lang pala kayo nakakatulong, pati mga ospital nakakatulong di kung nakakatulong yung binabayaran, di sa ospital na lang talaga, sigurado pang mga professional yun nandun, hindi mga budol katulad nyo. Kaya nakatulong, binabayaran, nakatulong. Ayan ang meaning ng help. Make it easier for someone to do something by offering one service or resources. Diba? To serve someone. Assistance. Tapos sisingilin nyo. In the first place nga, hindi naman gustong bilhin yung produkto nyo Papalabasin nyo lang na nakakatulong kayo, pero hinihingan nyo ng pera. Benta ang ginagawa nyo, hindi tulong. Talaga, grabe. Marami kaming natulungan. Kung gusto mong makagawa ng sariling sikap, pumunta ka dito para turuan ka namin ng pambubudol? Tuturuan nyo kung anong pambubudol? Diba? Magtrabaho ng sarili, huwag kang umasa magnakaw ka ng video namin. Ikaw ang scammer. O, paano pang i-scam ang ginagawa ko? Paano pang i-scam? Anong in-scam ko? Diba? May hindi ba totoo sa sinasabi ko? May kinukuha ba ako sa mga nanonood sa akin? Meron, oras. Diba? Kinukuha ko yung oras. Para manood kayo sa akin. Pero, may hinihingi ba ako dyan? Kapalit ng, ng ginagawa ko dito? Kayo naman, masyado naman kayong, tanga-tanga. Ako, 88 mga pinaggagawa mo sa buhay mo. Scammer. Ikaw ang scammer. Pang-scam na. Tinan mo ha. Meron ditong sabi ganan. Ang daming nagsabi, scammer daw ako. May scammer bang pinadala ko yung order? Bakit si Rosmar? Hindi yung pagpapadala ng order ang pinag-uusapan dito. Tanga! Napakatanga mo talaga. Ang pinag-uusapan dito, yung gamot sa sa diabetes na sinasabi mo na hindi totoo. Nagbebenta ka ng isang bagay na hindi totoo. Diyos ko, ano bang klaseng utak meron ka, 88? Yun ba ang alam mo sa salitang pang-i-scam? Yung yung porkit may pinapadala ka, hindi na scam yun? Diyos ko. Come on. Ang hina umintindi talaga ni 88. Unang-una yung binibenta mga, uulitin ko ha, walang wala kayong permit ng Food and Drug Administration ng Philippines. 'Di ba? Yun ang patunay na scammer kayo. Walang studies diyan sa binibenta nyo Kini-claim nyo yung isang bagay na hindi totoo. Na kapalit ay pera. Diyos ko, hindi naiintindihan ni 88 na pang-i-scam yung ginagawa niya. Ang naiintindihan lang ni 88, ang scam, magbebenta ka tapos hindi mo ipapadala. Yun ang scam para kay 88. Diba? Pero yung ginagawa nila na panluloko na may gamot daw sa diabetes, hindi daw scam yun. Tapos ikukumpara niya na naman yung bakit si Rosmar nagbebenta kahit milyonaryo na? Hindi naman yung kaso ba yun? Diba? May masama ba yun? Bakit yung mga yung sila Henry C, yung may-ari ng SM, bilyonaryo yon, nagbebenta pa rin yon. Paano naging kaso yon? Diyos ko naman to si 88, napaka-bobo. Ubod ng bobo.
Ganyan ba inaano nyo? Naiintindihan nyo ba yung pang-i-scam na ginagawa o hindi? Ay, Diyos ko. Kasi legit yung ginagawa namin. Legit daw yung ginagawa nila. O patutunayan kung hindi, humarap ka sa akin. Patutunayan ko hindi legit yung ginagawa nyo. O bakit ayaw mo humarap? Nagtatago ka lagi sa mga supporters mo? Hindi ko kayo niyaya na magkuha kayo. Gawa kayo ng legit para makatulong kayo. Salamat sa nagtiwala sa akin, guys. God bless your family. Ingat, 35,000 na katao napadalhan nito. Abay, milyonaryo ka na. Just imagine, 250 yung isang bote, ano? 35,000 na katao daw eh. Times 250. May 8.7 million ka na, men. Di ba? May 8.7 million. Mayayari ka naman sa BIR niyan, men. Di ba? Sa FDA tsaka BIR ka mayayari diyan, pambihira. Ay, nako, Diyos ko. Mga kababayan ko. Hilig nyo maniwala sa mga manluloko. Bahala kayo, trip nyo naman yan eh. Diyos ko, mga scammer dito sa Pilipinas. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po. Maraming salamat. Bye-bye.